Hello po sa inyo. Tayong lahat ay manalangin. Banal, mapagbiyaya at mahabagin naming Amang Diyos. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa biyaya na sa amin ay nagligtas mula sa pamumuhay sa kasalanan at kasamaan. Ginawang banal na mga anak ng Diyos at biniyayaan na mamuhay ng buhay na may pagsunod sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa amin na manatili sa katawan ng Iglesia at maglingkod sa Diyos at matuto ng salita. Salamat po sa pagpapahintulot sa aming mga banal na naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon na magkatipon sa isang lugar at makibahagi sa banal na fellowship sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Sa mga oras na ito, tulungan mo kami na matutunan kung ano ang sa iyo'y mabuti, nakakalugod at perpektong kalooban at bigyan kami ng lakas at tapang sa pamamagitan ng salita upang kami ay makalakad sa landas ng pagsunod sa aming mga buhay. Kami ay lubos na dumadalangin na iyong tulungan ang mga may karamdaman sa amin na maging malusog, pagkalooban ng lakas ang mga dumaraan sa iba't ibang kahirapan, kapighatian, at mga pagsubok, upang walang sino man ang madapa, upang mas higit ka pa nilang makilala at upang makalakad silang patuloy tungo sa langit. Sa mga oras na ito, ang Ebanghelyo ay patuloy na ipinapangaral sa retreat center. Kahabagan mo ang lahat ng mga dumalo sa retreat at tulungan silang matanggap ang biyaya ng kaligtasan at walang kahit isang kaluluwa ang mapahamak. Samahan mo ang bawat isa at ang lahat ng mga pastor na nangangaral at nagka-counseling at pagkalooban sila ng mga salita na naaayon at ng karunungan upang buong tapang nilang maipahayag at mapatotohanan ang Ebanghelyo. Samahan mo din ang bawat may ministeryo na gumagawa ng lubos at tulungan silang makibahagi na may pusong nagnanais at may kagalakan na tumulong para sa Ebanghelyo upang magkaroon ng pagkakaisa at makamit ang mabuti. Gawin mong mabiyaya at ligtas ang retreat upang sa pagtatapos nito ay makapagpuri at makapagluwalhati kami sa Diyos. Samahan mo kami sa lahat ng lugar na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon sa buong bansa. Tulungan mo ang mga pamilyang nasa misyon sa buong mundo sa kanilang mahihirap na sitwasyon at samahan ang mga kapatid upang higit silang magtiwala sa iyo at maipangaral ang Ebanghelyo ng makapangyarihan at samahan kami upang aming mapagtagumpayan ang mahirap na sitwasyon. Aking ipinagkakatiwala ang lahat sa iyo sa mga oras na ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na nagligtas sa aming mga kaluluwa at sa aming nagmamahal. Amen. Salamat sa pag-awit ng choir. Tingnan natin sa Biblia sa chapter 22 ng Isaias. Chapter 22 verse 15. Isaias chapter 22 verse 15 hanggang 25. Babasahin ko po mula verse 15 hanggang 25. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng mga hukbo, ikaw ay humayo, pumaroon ka sa katiwalang ito sa Sebna na siyang katiwala sa bahay at iyong sabihin sa kanya, anong karapatan mo rito? Sinong mga kamag-anak mo rito at gumawa ka rito ng isang libingan para sa iyo? Gumagawa ka ng libingan sa itaas at tumuukit ka ng tahanan para sa iyong sarili sa malaking bato. Ibabagsak kang bigla ng Panginoon, ikaw na malakas na tao. Hahawakan ka niya ng mahigpit, paiikutin ka niya ng paiikutin at itatapon ka na parang bola sa malaking lupain. Doon ka mamamatay at doon malalagay ang iyong magagarang mga karwahe, ikaw na kahiya-hiya
o ikaw nakahihiyan ng sambahayan ng iyong Panginoon at aalisin kita sa iyong katungkulan at sa iyong kinaroroonan ay ibubuwal ka. Sa araw na iyon ay aking tatawagin ng aking lingkod na si Eliakim na anak ni Hilkias at aking susutan siya ng iyong balabal at ibibigkis sa kanya ang iyong pamigkis at aking ipagkakatiwala ang iyong kapangyarihan sa kanyang kamay at siya'y magiging ama ng mga naninirahan sa Jerusalem at sa sambahayan ni Juda. Ang katungkulan sa sambahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat at siya'y magbubukas at walang makapagsasara at siya'y magsasara at walang makapagbubukas. At aking ikakapit siya na parang tulos sa isang matibay na dako at siya'y magiging trono ng karangalan sa sambahayan ng kanyang magulang. Kanilang ibibitin sa kanya ang buong bigat ng sambahayan ng kanyang magulang, ang mga anak at mga angkan, bawat maliliit na sisidlan mula sa mga tasa hanggang sa mga malalaking sisidlan. Sa araw na iyon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, matatanggal ang tulos na ikinabit sa matibay na dako. Ito'y puputulin at mahuhulog at ang pasa ng nasa ibabaw niyon ay maglalaho sapagkat sinabi ng Panginoon. Hanggang dito na lang po. Ngayon, sasabihin ko ang tungkol sa mga aral ng mabuting katiwala na pinagkatiwalaan ng iba't ibang biyaya ng Diyos sa pamagitan ni Sebna at Eliakim. Ito yung may pinakamahabang pamagat na aking ipapangaral. Nag-aalala ko kung isusulat ko ba o hindi ang pamagat na ito, ngunit ginawa ko itong mahaba upang maiparating ang kahulugan nito. Kaya pasensya na po kung magiging mahirap itong alalahanin. Paiiksiin ko ang pamagat, mga aral ng isang katiwalang pinagkatiwalaan ng iba't ibang biyaya ng Diyos sa pamagitan ni Sebna at Eliakim. May dalawang tao sa ating binasa. Sa verse 15, may isang tao na nagngangalang Sebna. At sa verse 20, naroon si Eliakim. Ang dalawang taong ito ay may mataas na katungkulan na kung saan sila ang namamahala sa kaban ng bansa sa pamanahon ng pamumuno ni Hezekias, ang ika-13 hari ng Huda. Ginamit ng dalawang lalaking ito ang mga talento at posisyong ipinagkatiwala sa kanila sa magkaibang layunin. Si Sebna ay ginamit ang talento at posisyong ipinagkatiwala sa kanya para sa kanyang pansariling pakinabang at bilang resulta, siya ay nagdala ng kahihiyan sa bahay ng kanyang Panginoon. Siya ay naalis sa kanyang posisyon, ibinaba at tumanas ng hatol ng Diyos patungo sa miserableng kamatayan. Si Eliakim sa kabilang banda ay nakatanggap ng parehong talento at posisyon, ngunit ginamit niya ito para sa kalwalhatian ng maharlikang bahay ni David at may katapatang ginawa ang kanyang gawain. Bilang resulta, nagkaroon siya ng mabuting impluwensya sa maraming tao at siya mismo ay niluwalhati. Tayong mga naligtas ay katiwala din na namamahala ng mga bagay ng Diyos sa kanyang bahay. Kaya nga po, kung titingnan natin sa 1 Pedro chapter 4, 1 Pedro chapter 4 verse 10, sa 1 Pedro chapter 4 verse 10, 1 Pedro chapter 4 verse 10, basahin natin po. Unang Pedro chapter 4 verse 10, basahin po natin ng sabay. Basahin natin ng sabay. Kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob. Sabi dito, kung paanong ang bawat isa ay tumanggap, ibig sabihin ang liwanag ay sumisikat mula sa araw patungo sa kalangitan, tungo sa mundo. Yung ulan naman po ay pumapatak mula sa kalangitan patungo sa mundo.
Sa gayon ding paraan, lahat ng meron tayo ay ibinigay ng Diyos na nasa itaas at ito ay ating tinanggap. Walang bagay na meron tayo ang hindi natin tinanggap mula sa Diyos. Sa unang Korinto chapter 4 verse 7, sapagkat sino ang nakakakita ng kaibahan mo? At ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo, bakit mo ipinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? Lahat ng meron tayo ay mula sa Diyos. Ang pananampalataya na meron ako ay mula sa Diyos at ang pagnanais na magtungo sa langit ay mula sa Diyos. Ang buhay ng Diyos, ang walang hanggang buhay ay mula sa Diyos. Gayon din ang katawan at pag-iisip na ito ay mula sa Diyos. Kung malusog ang katawang ito ay mula sa Diyos. Lahat ng aking oras ay mula sa Diyos. Kung meron man akong mga material na bagay, iyon ay aking tinanggap mula sa Diyos. At ang posisyon na meron ako sa iglesia ay mula sa Diyos. Walang duda na lahat ng meron ako ay mula sa Diyos. Ang aking pamilya ay mula sa Diyos, ang aking mga anak na ibinigay ng Diyos. Kaya, maaari nating masabi na tayo ay mga katiwala na pinagkatiwalaan ng iba't ibang biyayang mula sa Diyos. Opo, lahat ay mula sa Diyos. Kaya naman, tayo ay mga katiwala na pinagkatiwalaan ng iba't ibang biyayang mula sa Diyos. Lahat ng mga naligtas ay tumanggap ng lahat mula sa Diyos. At tayo ay mga katiwala ng iba't ibang biyaya ng Diyos dahil ito ay tinanggap natin mula sa Panginoon. Ngunit, bakit ito tinatawag na mabuting katiwala? Sapagkat ang isang ligtas ay katiwala. May mga pagkakataon na ginagamit niya itong mabuti para sa kalwalhatian ng Panginoon at may pagkakataon din na ginagamit niya ito para sa kanyang sariling lamang. Ang isang katiwala na ginagamit ang mga bagay na ito para sa kanyang sarili ay masamang katiwala. Ngunit kung ginagamit niya ito para sa kalwalhatian ng Diyos, ng Panginoon, kung gayon, siya ay isang mabuting katiwala. Kaya sinasabi na ipaglingkod ito sa isa't isa bilang isang mabuting katiwala, hindi isang masamang katiwala na pinagkatiwalaan ng iba't ibang biyaya ng Diyos. Kung gagamitin natin yung talata sa 1 Pedro chapter 4 verse 10, kay Sebna at kay Eliakim, si Sebna ay masamang katiwala at si Eliakim ay mabuting katiwala. Ako bilang naligtas ay dapat pag-isipan ng mabuti kung nabubuhay ba ako ngayon bilang mabuting katiwala tulad ni Eliakim o bilang masamang katiwala tulad ni Sebna. Dapat tayong mabuhay ng isang mabuting katiwala tulad ni Eliakim at humarap sa harapan ng Panginoon. Nais ito ng Diyos para sa atin at bibigyan niya tayo ng karunungan, kalakasan at kakayahan upang magawa ito. Ngayon, balikan natin yung Isaiah chapter 22. Isaiah chapter 22, dapat nating pag-isipan sandali ang panahon kung saan nabuhay sina Sebna at Eliakim. Pag-isipan natin yung sandali ng panahon kung saan nabuhay sila. Sa Isaiah chapter 22 verse 5 hanggang 11. Isaiah 22 verse 5, sapagkat ang Panginoong Diyos ng mga hukbo ay may isang araw ng pagkakagulo at pagyapak ng pagkalito sa libis ng pangitain, pagkabagsak ng mga pader at pagsigaw sa mga bundok. Ang elam ay may dalang lalagyan ng pana, may mga karwahe at mga ngabayo at inalisan ng balot ng kir ang kalasag. Ang iyong mga piling libis ay puno ng mga karwahe at ang mga ngabayo ay nakahanay sa mga pintuan at kanyang inalis ang takip ng Huda. Sa araw na iyon ay tumingin ka sa mga sandata sa bahay ng gubat, inyong nakita na maraming butas ang lungsod ni David at inyong tinipon ang tubig ng mababang tipunan ng tubig. At inyong binilang ang mga bahay ng Jerusalem at inyong ginaba ang mga bahay upang patibayin ang kuta. Kayo'y gumawa ng tipunang tubig sa pagitan ng dalawang pader para sa tubig ng dating tipunan. Ngunit hindi ninyo tinignan ang gumawa nito o pinalagahan man siya na nagplano nito noon pa.
Habang lumalakad ang Huda sa moral at espiritual na katiwalaan, naglagay ang Diyos ng maraming kalaban sa paligid nila. Bilang resulta, sinalakay ang Huda at isa-isang nasakop ang mga lungsod. At ang Jerusalem ay napapalibutan ng mga puwersa ng kaaway. Sinabi ng kasulatan, ng iyong mga piling libis ay puno ng karwahe at ang mga ngabayo ay nakahanay sa mga pintuan. Sa kabila ng malinaw na sitwasyon ng nalalapit na digmaan, nananatiling bulag ang mga Israelita sa katotohanan ng kanilang kalagayan. Hindi nila isinasaalang-alang ang nangyayari sa paligid nila. Hanggang sa ang Diyos sa pamagitan ng digmaan ay binuksan ang kanilang mga mata at sa wakas ay kinilala nila ang tindi ng kanilang kalagayan. Doon lamang sila tumingin sa sandata sa bahay ng gubat. Sa wakas, nagsimula silang ihanda ang kanilang mga sandata. Habang sinusuri nila ang mga pader ng lungsod ni David, natagpuan nila ang maraming butas, mga gumuhong bahagi. Sa kanilang labis na kagustuhan, sinira pa nila yung mga bahay upang muling itayo at palakasin ang mga pader ng lungsod. Alam din nilang nangangailangan ng malaking supply ng tubig sa digmaan, nagtayo rin sila ng imbakan. Ang mga tao ng Huda ay nagmadaling gumawa ng lahat ng uri ng paghahanda na kinakailangan para sa kaligtasan at depensa. Ngunit ang pinakamalaking problema ay hindi pinarangalan ng mga tao ang siyang gumawa ng lahat ng mga pangyayaring ito. Wala silang paggalang sa Diyos, ni hindi nila itinuon ang kanilang mga mata sa Kanya. Ito'y tulad ng nabasa natin dun sa verse 11. Gumawa sila lahat ng uri ng paghahanda para sa digmaan, ngunit nabigo silang umasa at magtiwala sa nag-iisang pinagmumulan ng tunay na seguridad, ang Diyos mismo. Kahit na sa harap ng digmaan at banta ng pagkawasak, patuloy na namuhay ang mga Israelita sa walang ingat na kalayawan. Doon sa verse 12, nang araw na iyon ay tumawag ang Panginoong Diyos ng mga hukbo sa pag-iyak, sa pagtangi, sa pagkakalbo at sa pagbibigkis ng damit sako, sa halip na magkaroon ng kagalakan at kasayahan, pagpatay ng mga baka at pagpatay ng mga tupa, pagkain ng karne at pag-inom ng alak, tayo'y kumain at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Basahin natin yung verse 14 ng sabay-sabay. Ipinahayag ng Panginoon ng mga hukbo ang kanyang sarili sa aking mga pandinig. Tunay na ang kasamaang ito ay hindi ipapatawad sa inyo hanggang sa kayo'y mamatay, sabi ng Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang kapalaran ng bansa ay nasa matinding krisis, kaya inutusan ng Diyos ang mga Israelita na magsisi. Ngunit sa halip na pagnilayan ng kanilang pamumuhay sa harap ng Diyos, sa mismong sandali na dapat sana ay nagsisisi sila, pinitay nila ang mga baka at tupa, kinain ng karne at uminom ng alak, pinili nilang magpakasaya sa kalayawan. Tayo'y kumain at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Pagkatapos ng lahat ay mamamatay din kalaunan. Yung buong Huda ay nasakop na at ang Jerusalem ay napapalibutan na. Walang pagdepensa ang Israel at sa kanilang kawalan ng pag-asa na isip nila, dahil mamamatay din naman tayo, kumain tayo, uminom at magpakasaya bago dumating ang wakas. Ngunit nagsalita ang Diyos sa kanila na sinasabing tunay na ang kasamaang ito ay hindi ipapatawad sa iyo hanggang sa kayo'y mamatay. Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, ang mga kasalanan ay dapat harapin bago ang kamatayan. Kung hindi, ay hahantong ito sa impyerno. Ang pagsasabing ang mga kasalanan ng tao ay hindi natutubos kahit hanggang sa punto ng kamatayan, sa ibang salita, ay isang babala na sa kabila ng kamatayan ay naroon ng walang hanggang kaparusahan. Ang bansa ay nasa bingit ng matinding krisis. At gayunpaman, kahit sa harap ng pambansang kagipitan, nabigo ang mga Israelita na magising sa katotohanan. Sa halip, pinanatili nila ang isang walang ingat na pag-uugali. Mamamatay din naman kayo, kaya kumain kayo, uminom at magpakasaya. Ganon sila namuhay.
Sa gitna ng krisis na ito, may dalawang lalaki na binigyan ng malaking responsibilidad para sa bansa, sina Sebna at Eliakim. Sina Sebna at Eliakim, tingnan po natin dun sa Isaiah chapter 36, verse 1 hanggang 3. Verse 1 hanggang 3. Nang 14 na taon ni Haring Hezekias, si Sennacherib na hari ng Assyria ay umahon laban sa lahat ng may pader sa lungsod ng Huda at sinakop ang mga ito. At sinugo ng hari ng Assyria si Rabsake na sa Jerusalem mula sa Lakish kay Haring Hezekias na may malaking hukbo. At siya'y tumayo sa tabi ng padaluyan ng tubig ng mataas na tipunan ng tubig sa lansangan ng bilaran ng tela. Ngayon, basahin po natin yung verse 3 ng sabay-sabay. At dooy humarap sa kanya si Eliakim na anak ni Hilkias na tagapagmana sa bahay at si Sebna na kalihim at si Joa na anak ni Asaph na tagapagpatala. Sina Eliakim at Sebna ay kabilang sa 3 sugo na ipinadala ni Haring Hezekias noong ang Jerusalem ay nasa ilalim ng pagkubkob. Sa panahong ito, pinalibutan ni Sennacherib ang lungsod ng isang napakalaking hukbo na may 185,000 na mga sundalo na pinamumunuan ni Rabsake. Bilang tugon, nagpadala si Hezekias ng isang delegasyon upang makipag-usap at kabilang doon sina Eliakim at Sebna kasama si Joa. Tingnan po natin doon sa chapter 37, verse 1 at 2. Nang marinig ni Haring Hezekias, pinunit niya ang kanyang kasuotan at binalot ang sarili ng damit sako at pumasok sa bahay ng Panginoon at kanyang sinugo sina Eliakim na katiwala sa bahay at si Sebna na kalihim at ang nakakatandang mga pari na may suot na damit sako kay Isaias na propeta na anak ni Amos. Si Rabsake na pinamumunuan ng malaking hukbo ng Assyria ay nilait ang Israel at higit pa, nilapastangan niya ang Diyos. Doon sa Isaiah chapter 36 verse 18 sinabi niya, nagligtas ba ang sinuman sa mga Diyos ng mga bansa ng kanyang lupain sa kamay ng hari ng Assyria? Sino sa lahat ng Diyos ng mga lupaing ito ang nagligtas ng kanilang lupain sa aking kamay na ililigtas ng Panginoon ng Jerusalem sa aking kamay? Nilait at nilapastangan ng Diyos. Sa sandaling ito, pinunit ni Hezekias ang kanyang damit. Nagbihis siya ng damit sako, hindi lamang iyon, pinagbihis din niya ng damit sako sina Eliakim, nakatiwala sa bahay si Sebna at ang mga matatanda. Pagkatapos sa paghahanap ng tulong ng Diyos, isinugo sila ni Hezekias, sina Eliakim at Sebna at ang mga matatanda kay propeta Isaias. Muli, lumitaw ang dalawang lalaking ito, sina Eliakim at Sebna. Sila ay mga matataas na opisyal na pinagkatiwalaan ng malaking responsibilidad sa panahon ng pambansang krisis. At sa maraming paraan, hindi po tayo naiiba. Tayo rin ay nabubuhay sa isang lungsod ng pagkawasak, isang mundo na lumilipas. Doon po sa Daniel, chapter 9, verse 27, sinabi ng Diyos, at siya'y gagawa ng isang matibay na tipan sa marami sa loob ng 1 linggo. Totoo na mayroong maraming alitan at kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng mga bansang Muslim doon sa gitnang silangan ngayon. Gayunpaman, darating ang panahon na ang Israel at ang mga Arabo ay pipirma ng isang 7 taong kasunduan ng kapayapaan na tinutukoy ng Biblia bilang 1 linggo. Mula sa puntong iyon, magsisimula ang 7 taon ng kapigatian. Ang panahong ito ay magiging pinakamatindi at nakakatakot na panahon ng pagdurusa na nalalaman ng mundo o malalaman pa lamang. Bago magsimula ang kapigatian na ito, bago ang pagpirma ng kasunduan ng kapayapaan, si Jesus ay babalik. Kapag siya ay dumating, tayo ay bubuhayin muli sa kalwalhatian at dadalhin sa espiritual na kaharian. Tulad ni Eliakim at Sebna na pinagkatiwalaan ng mahalagang responsibilidad sa panahon ng pambansang krisis, tayo rin ay pinagkatiwalaan ng pamamahala sa bahay ng Diyos at sa kanyang mga bagay bilang mga katiwala. Bago magsimula ang panahon ng kapigatian, sa katotohanan, tayo ay nasa parehong posisyon. Pareho po yung posisyon natin katulad ni Eliakim at Sebna.
Ngayon, may mga bagay dapat na tayong matutunan mula kay Sebna at Eliakim. May mga bagay tayong dapat matutunan, kaya balikan natin. Isaiah chapter 22, at babasahin natin ito mula sa verse 15 ng sabay-sabay. Isaiah chapter 22, verse 15, basahin natin ng sabay-sabay. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng mga hukbo, ikaw ay humayo, pumaroon ka sa katiwalang ito, sa Sebna, na siyang katiwala sa bahay at iyong sabihin sa kanya. Sinasabi na si Sebna ay katiwala at siya ay tinutukoy bilang namamahala sa bahay. Ang pagiging katiwala ay nangangahulugan siya ang namamahala ng lahat ng yaman ng bansa o ang Minister of Finance. At ang pagiging namamahala sa bahay ay nangangahulugan siya ay may otoridad sa lahat ng bagay sa palasyo ng hari. Kaya hawak ni Sebna ang parehong tungkulin, ang pagiging Minister of Finance at ang tagapangasiwa ng palasyo. Sa katunayan, siya ang pinakamakapangyarihang opisyal sa ilalim ng hari. Sa ngayon, siya ay maituturing na parang isang Prime Minister, isang tao na may posisyon na katumbas ng Chief of Staff ng Pangulo. Upang si Sebna ay umangat sa ganitong kataas na posisyon, tiyak na hindi ito nangyari ng aksidente. Tiyak na may proseso sa likod nito. Sa pag-angat ni Sebna sa ganitong kataas na posisyon ay nagpapakita na tiyak na mayroong siyang kakayahan at talento na natatangi sa kanya mula sa iba. Hindi ito nangyari ng aksidente. Sa pagpili ni Haring Ezekias kay Sebna bilang isa sa mga pangunahing sugo sa panahon ng pambansang krisis, noong sinasalakay ng hukbo ng Assyria ay papakita na siya ay tunay na may kasanayan at kakayahan para sa ganitong tungkulin. Dahil dito, siya ay itinalaga sa mga tungkulin ng parehong katiwala at namamahala sa bahay, mga posisyon na malaking karangalan at otoridad. Noong 1953, mga 70 years nang nakakalipas sa isang archaeological na paghuhukay sa Jerusalem, isang kahangahangang pagkatuklas ang natagpuan. Natagpuan ang bato na may marka na pinaniniwalaang mula nung panahon ng 700 BC sa panahon ni Haring Ezekias. At sa batong ito ay nakasulat ang mga ito. Ganito po, ang namamahala sa bahay, Shebanyahu. Ang pangalan na Shebanyahu ay isang pinagsamang pangalan, Sebna at Yahu. Ang pangalang Shebanyahu ay pinagsamang Sebna at Yahu na pinaikling pangalan ng Yahweh. Sa ibang salita, nangangahulugan na Sebna at ang Panginoon. Ipinapakita nito kung gaano kataas ang posisyon ni Sebna. Dapat sana ay ginamit niya ito sa yung talento at posisyon na ibinigay sa kanya upang magbigay ng luwalhati kay Haring David at sa sambahayan ng kanyang Panginoon. At tama lamang na luwalhatiin niya ang Diyos na namumuno sa Israel. Ngunit nabigong gawin ito ni Sebna. Ginamit niya ang talento at posisyon na iyon para lamang sa kanyang sarili. Tingnan natin dun sa verse 16. Basahin po natin ang sabay. Anong karapatan mo rito? Sinong mga kamag-anak mo rito at gumawa ka rito ng isang libingan para sa iyo? Gumagawa ka ng libingan sa itaas at umuukit ka ng tahanan para sa iyong sarili sa malaking bato o sa malaking bato. Binigyan din dito na gumawa ka ng isang libingan para sa iyo. Umukit ng tahanan para sa iyong sarili. 3 beses na binigyan din ang para sa sarili. Nalalaman na umukit siya ng malaking bato at gumawa ng libingan para sa kanyang sarili. Anong karapatan mo rito? Sinong mga kamag-anak mo rito at gumagawa ka rito ng isang libingan para sa iyo? Rito. Ito ay binibigyan diin. Yung rito ay tumutukoy sa royal burial site kung saan inililibing ang mga hari. Ginamit niya yung kanyang otoridad upang ihanda ang sariling libingan sa libingan ng mga hari. Kahit na hindi rito kabilang, siya ay nagyabang at nagmalaking ihanda ang kanyang libingan kasama ng mga hari.
Mula rito, maaari nating pagbulayan ang dalawang pagkakamali sa mga inasal ni Sebna. Una, hinigitan niya ang kanyang posisyon at kalagayan. Ikalawa, bilang opisyal na namumuno sa mahalagang pambansang tungkulin, nakalimutan niya kung ano ang dapat niyang gawin at ang kanyang responsibilidad. Kanyang inihanda ang kanyang libingan sa libingan ng mga maharlika. Ito yung ginawa ni Sebna. Ito ay hindi nararapat, gayunpamay ginamit niya ang kanyang posisyon at otoridad upang gawin iyon. Kaya naman sa Biblia, maraming mga pangyayari kung saan ang mga tao ay ginamit ang kanilang posisyon at otoridad o lumampas sa kanilang mga posisyon. Maraming mga halimbawa ang nasa Biblia. Sila na maaari sanang gamitin yung posisyon para sa kalwalhatian ng Diyos, ngunit ginamit ito para sa kanila. Una sa lahat ay si Saul, ang unang hari. Sa unang Samuel chapter 13, sinalakay ng mga Pilisteo ang Israel. Ito'y may bilang ng 300,000 na mga karwahe, 6,000 na mga ngabayo at ang mga sundalo na ang bilang ay gaya ng buhangin sa tabing dagat. Inutos ng Diyos sa pamagitan ni Samuel na anumang gulo ang dumating sa Israel, dapat na maghintay si Saul ng 7 araw. At hindi gagawa ng anumang aksyon hanggang sa dumating si Samuel. Ngunit dahil sa malaking bilang ng hukbo ang sumalakay at ang mga sundalo ay hindi mabilang na parang buhangin sa tabing dagat, ang mga Israelita ay natakot at nagsimulang kumalat. Naghintay si Saul hanggang sa 7 araw, ngunit hindi niya nahintay ang pagdating ni Samuel, kaya siya ay nag-alay ng handog na sinusunog at handog pang kapayapaan. Pagkatapos niyang maghandog, ay dumating si Samuel. Nang makita na si Saul ay nag-alay ng handog na sinusunog at handog pang kapayapaan, sinuway siya ni Samuel. Kahangalan ang ginawa mo. Mayroong malinaw na pagkakaiba sa kung ano ang dapat gawin ng hari at kung ano yung dapat gawin ng pari. Ang hari ay kumikilos bilang isang pari, ito ay paglampas sa kanyang posisyon at katayuan. At ang paggawa nito ay isang kahangalan. Binigyan siya ng Diyos ng isa pang pagkakataon. Sa unang Samuel chapter 15, inutusan siya ng Diyos na pumunta at lubos na wasakin ang Amalek. Bagamat sinunod niya ang utos ng Diyos na wasakin ang Amalek, dinala naman niyang buhay ang hari. At hindi niya pinatay ang mga mabubuting hayop at inuwi. Sa kanyang pagbalik sa unang Samuel chapter 15 verse 12, sinasabi na nagtayo pa siya ng bantayog para sa kanyang sarili. Hindi niya ginamit ang mabuting pagkakataon na ibinigay sa kanya upang mapanumbalik niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Sa halip ay ginamit niya ito upang itaas ang kanyang sariling karangalan at pangalan. Sa huli, nawala sa kanya ang pagkahari na binigay sa kanya ng Diyos at ibinaba siya. Ang paglampas sa iyong posisyon at kalagayan ay ang madaling paraan upang ikaw ay baba. Sumunod si Uzias na 10 hari sa kaharian ng Huda. Sa unang Kronika chapter 26, sinasabi na lubos na tinulungan ng Diyos si Haring Uzias. Kaya siya ay naging malakas at ang kanyang katanyagan ay lumaganap hanggang sa hangganan ng Ehipto. Ngunit nang lumakas siya, nagmataas ang kanyang puso at sinubukang gawin ang gawain ng pari sa pamagitan ng pagpasok sa templo. Kinuha niya yung insenso upang sunugin ito sa harapan ng Diyos at 80 matatapang na mga pari ang humarang sa kanya at sinabihan na hindi para sa hari ang kanyang ginagawa. Ngunit nagalit si Uzias sa harap sa 80 ito na nakatayo sa kanyang daan, sinumpa siya ng Diyos at may lumabas na ketong sa kanyang noo.
may lumabas na ketong sa kanyang noo. Nang lumabas ito, siya ay pinalabas at itinawalag mula sa templo ng Diyos at ginugol ang kanyang natitirang buhay sa isang bukod na bahay hanggang siya'y mamatay. Si Haring Uzias ay may gampanin bilang isang hari at ibang gampanin ang para sa pari. Ngunit lumampas siya sa kanyang posisyon at kalagayan. Ang kanyang puso ay naging mapagmataas na humantong sa kanyang pagkakasala. Sa Bilang, chapter 16, nakita natin ang kasalanan ni Korah. Si Korah ay mula sa lipi ni Levi at ang mga Levita ay nabigyan ng mahalagang tungkulin upang maglingkod sa tabernakulo sa ngalan ng bayan ng Israel. Ngunit nilampasan ni Korah ang kanyang posisyon at kalagayan at hinangad ang pamumuno ni Moises at pagkapari ni Aaron. Inudyukan niya sina Datan, Abiram at ang 250 na mga pinuno mula sa kapulungan upang salungutin si Moises. Bilang resulta, ang lupa ay nabuksan at nilamon si Korah at ang lahat ng kanyang pagmamayari, at ang apoy ay bumaba mula sa langit at tinupok yung 250 na sumama sa kanya. Pagkatapos, inutos ng Diyos sa mga pinuno ng 12 lipi ng Israel na magdala ng tungkot at ilagay ito sa harapan ng tolda ng patutuo. Kinabukasan, ang tungkod lamang ni Aaron yung namulaklak. Doon sa 12, ito ang umusbong at nagkaroon ng bunga. Bakit kaya ito ginawa ng Diyos? Malinaw niyang itinatag ang pagkakaayos at ang posisyon. Dapat alam natin mga ligtas kung saan tayo nabibilang at ang pagpapanatili ng ating posisyon at kalagayan ay mahalaga para sa atin. Mahalaga po ito para sa atin. Kaya naman, tignan natin sa 1 Korinto chapter 7 verse 24. 1 Korinto chapter 7 verse 24. Chapter 7 verse 24, basahin po natin ng sabay. Chapter 7 verse 24. Kaya mga kapatid, hayaang ang bawat isa ay manatili sa kalagayan ng siya'y tawagin ng Diyos. Kung babasahin ninyo yung 1 Korinto chapter 7, tinutukoy nito ang sitwasyon patungkol sa mag-asawa kung saan ang isa ay ligtas at ang isa ay hindi. Maraming kahirapan ang maaring mangyari sa ganitong kalagayan. Ngunit sa 1 Korinto chapter 7 verse 16, asawang babae, paano mo malalaman kung maililigtas mo ang iyong asawa? Asawang lalaki, paano mo malalaman kung maililigtas mo ang iyong asawa? Sinasabi nito na manatili sa ganitong kalagayan. At kung ang isa ay ligtas bilang isang Hudyo o Hintil, anuman ang pinanggalingan, sinasabi na dapat na manatili sa ganong kalagayan. Kung naligtas bilang Hintil, hindi kailangan gayahin ang Hudyo o magpatuli. Kung naligtas bilang isang alipin o malaya, ay hindi mahalaga. Sa isang taong naligtas habang siya ay alipin, marahil ay napakahirap para sa kanya mamuhay sa pananampalataya. Subalit kung magagawa mong maging malaya, samantalahin mo ang pagkakataon. Ngunit kung ikaw ay nanatili bilang alipin, ayos lang po ito. Ano man ang sitwasyon, ang mahalaga ay kasama mo ang Diyos. Kapag ikaw ay nasa Diyos, iyan ang mabuti. Ikaw man ay estudyante, may bahay, asawang babae o asawang lalaki, ikaw ay naligtas habang nagtatrabaho, hanggang sa ilagay ka ng Diyos saan man, mahalagang manatili ka sa iyong kalagayan. Ang manatili sa iyong kalagayan at kasama ang Diyos ay ang mahalaga. Ang dapat nating maunawaan na kapag tayo ay naligtas, dapat tayong manatili sa church. Sa Juan 15, malinaw na sinasabi na ang sanga ay dapat na manatili sa puno ng ubas. Ang tamang lugar para sa mga taong naligtas ay ang manatili sa church bilang sanga na nakokonekta sa puno. Bilang bahagi ng katawan, dapat tayong nakakonekta sa church na siyang katawan niya. Dito, pinamumunuan tayo ng ulo na siyang Panginoon.
Ito ang dapat nating posisyon. Kaya nga doon sa Juan 15:3 hanggang 4, kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Sinasabi na ang sanga ay dapat na manatili sa puno. Tayo, bilang mga sanga, ay dapat na manatili sa puno ng ubas. Ito yung church. Ako ang puno ng ubas, kayo ay mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ang ligtas ay hindi makakatanggap ng panustos o magagamit kung siya ay aalis mula sa church na siyang katawan ng Diyos. Siya ay hindi mapamumunuan ng Panginoon. Kanyang sinabi, kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ang church, ito ang unang lugar kung nasaan dapat tayo. At kung merong regalo, talento o posisyon na ating natanggap sa church, hindi dapat tayo lumampas dito. Ito ay nasa 2 Korinto, chapter 10, verse 13. Chapter 10, verse 13, 2 Korinto. Basahin po natin ito ng sabay. 2 Korinto, chapter 10, verse 13. 2 Korinto chapter 10 verse 13, subalit hindi kami nagmamalaki ng lampas sa sukatan, kundi ayon sa hangganan ng panukat na itinakda ng Diyos sa amin upang umabot hanggang sa inyo. Dito, nang sumulat si Apostol Pablo sa iglesia ng Korinto, sinabi niya, kundi ayon sa hangganan ng panukat na itinakda ng Diyos sa amin. At sinabi din niya na hindi dapat tayo magmalaki ng lampas sa sukatan. Bawat isa sa atin ay mayroong sariling regalo, talento at mga posisyon sa church. Meron tayong kanya-kanyang posisyon. Mabuti na kumilos tayo na ayon lamang sa hangganan ng mga regalo, talento at mga posisyong iyon. Ayon dun sa biyayang iyon, kung lalagpas tayo doon, hindi na ito mabuti. Kung ganito ang ginawa ni Pablo, wala na tayong kailangan pang sabihin. Sinabi doon sa Roma 12:3. Yun yung binasa natin ngayon sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may katinuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. Ang paglampas sa kung ano yung mabuti at pag-alis mula sa lugar kung saan ka dapat manatili, iyan ay kayabangan. Lumalampas sa iyong posisyon, sa biyaya at talento. Kapag tumitingin ang Diyos sa mga talento at posisyon sa church, ano yung pinakamahalagang bagay? Ito ay ayon sa sukat ng pananampalataya. Ayon sa sukat na ito, at ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya at posisyon. Gayunpaman, ang mag-isip na lagpasan ito ay kayabangan. Pagkatapos, iisipin ng ilan, wala na akong dapat na gawin. Kapag hindi naman natin ginawa ito, ito ay magiging pagsuway. Ang lahat ay mayroong sariling posisyon, biyaya at talento. Pag-isipan ninyong mabuti kung ano iyon at kumilos sa pamagitan niyon. Kapag lalampas ka mula rito, iyon ay pagiging mayabang at paglampas mula sa iyong katayuan. At kapag hindi mo naman ito sinunod, ito ay magiging pagsuway sa salita. Kaya ang aral na matututunan natin mula kay Semna ay hindi dapat tayo kumilos na lampas sa ating posisyon. At ang ikalawa ay nang siya ay namuno sa mahalagang kayamanan at gawain, natural lamang na alam niya dapat kung ano ang kanyang gagawin at gagampanan, ang kanyang responsibilidad at tungkulin. Ngunit nakalimutan niya ang dapat niyang gawin, ang kanyang responsibilidad at ang kanyang tungkulin. Sa tingin ko ay pareho natin itong magagawa. Ang kanyang unang tungkulin ay ang hilingin ang mabuting kalagayan ng kanyang bansa. Dapat niyang gamitin ang kanyang posisyon para dito. At sa parehong oras, dapat niyang italaga ang pananampalataya ng sambahayan ng Israel. Sa kanya na ipagkatiwala ang mahalagang gawain na ito. Ngunit ang kanyang prioridad ay inihanda ang kanyang sariling libingan. Ito ang hindi mabuting epekto sa sinumang nagnanais na itaas ang kanyang sariling pangalan, kasakiman at karangalan. Siya ay isang makamundong tao lamang na ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang
maipagpatuloy ang kanyang kasakiman at karangalan sa harapan ng pandaigdigang krisis. Siya ay isang masama at makamundong tao. Ganito po si Judas Iscariote. Pinili siya ng Diyos na isa sa mga 12 alagad at ipinagkatiwala kay Judas Iscariote ang lalagyan ng pera, subalit laging kinukuha ni Judas ang nasa loob nito dahil sumunod siya kay Jesus para sa kanyang sariling karangalan at kasakiman. Ang Judas Iscarioting ito ay walang alam kung ano ang kanyang tungkulin, responsibilidad at gawain. May mga taong ganito, subalit kung titingnan natin ang Biblia, maraming mga tao ang alam ang kanilang gagawin at tungkulin at tapat. Bibigyan ko po kayo ng ilang halimbawa. Ang una sa mga halimbawa na alam ang kanilang gawain at tungkulin at tapat ay si Jose. Si Jose ay talagang tapat. Nang kasama niya ang kanyang mga kapatid sa bahay ng kanilang ama, kung titingnan natin doon sa Genesis chapter 37 verse 2, siya'y ipinagbili ng siya'y 17 taong gulang. Opo, kahit na siya'y bata pa, siya'y nagpapastol ng tupa kasama ang kanyang mga kapatid. At nang siya'y ipagbili sa Ehipto at naging alipin, kahit na siya'y nasa Ehipto na isang dayuhang bansa, sa bahay ni Potiphar, siya'y tapat. Kaya naman itinaas ni Potiphar ang kanyang tungkulin bilang tagapamahala ng kanyang bahay at ipinagkatiwala ang lahat ng nasa kanyang bahay kay Jose. Subalit, siya'y pinaratangan ng mali at ikinulong. Subalit, ipinagkatiwala ng bantay sa bilangguan ang lahat ng bilanggo kay Jose. Ipinamahala ang lahat ng gawain kay Jose at siya'y gumawa ng may katapatan na hindi kailangan pang siya'y siyasatin. At paglaon, siya'y naging Prime Minister. Nang siya'y naging Prime Minister, pinamahalaan niya ang buong lupain ng Ehipto sa panahon ng 7 taong kasaganahan. Nagtayo ng mga imbakan dito at doon at naghanda para sa 7 taong taggutom. Kaya nang wala ng trigo sa panahon ng 7 taong taggutom, ipinamahagi niya ang trigo at nalampasan nila ang kahirapan at taggutom ng matiwasay. Tingnan natin si Jose. Bata man siya, naging binata at tumanda, si Jose ay patuloy na naging tapat. Ang kanyang paligid ay nagbago nang hindi mabilang na beses. Bagamat nagbago ang kanyang paligid, siya ay nanatiling tapat. Opo, siya ay nanatiling tapat. Bata man siya o matanda, nagbago man o hindi ang kanyang paligid, naniniwala siyang inilagay siya ng Diyos doon at naging tapat sa lugar na iyon. Ang ilang tao ay gumagawa ng mabuti kapag sila'y bata pa, subalit pag sila'y tumanda na, sila'y hindi na tapat. Mayroong nagbago. Ang ilan ay tapat kapag sila ay may katungkulan. Kung wala na silang katungkulan, hindi na sila tapat. Mayroong nagbago. Kahit na wala kang katungkulan sa church, kung nasa bahay ka ng Diyos, ikaw ay tiyak na isang tagapangasiwa na pinagkatiwalaan ng iba't ibang biyaya ng Diyos. Meron kang dapat gawin. Meron kang dapat gawin bilang bahagi mo. Paano naman si Daniel? Ipinasya ni Daniel na ingatan ang kanyang pananampalataya sa kanyang kabataan at itinakdang ihiwalay ang kanyang sarili. Kaya naman doon sa panahon ng imperyo ng Babylonia, nang humingi ang hari ng karunungan upang maisagawa ang usapin ng bansa, si Daniel ay tapat na tumupad sa kanyang tungkulin. Nang bumagsak ang Babylonia at sinakop ng Persya, kahit sa panahon ng Persya, si Daniel ay tapat pa rin. Tama po? Ang hari ng Persya ay nagtalaga ng 3 satrap na namahala sa buong bansa. Subalit, hindi nagtagal si Daniel ay nangibabaw sa lahat ng ibang mga pangulo at sa mga satrap sapagkat taglay niya ang isang di pangkaraniwang espiritu at pinanukala ng hari na italaga siya upang mamuno sa buong kaharian. Kaya sinasabing siya'y tapat hanggang sa punto na wala kang makikitang pagkakamali sa kanyang pamamahala. Bata man siya o matanda, naniniwala si Daniel na ang Diyos ay naroon kung saan siya nito nilagay. At si Daniel ay tapat. Ganito ang tunay na katapatan. Paano naman si Samuel? Naging tapat po si Samuel.
Siya po yung huling hukom sa panahon ng mga hukom sa Israel. At si Samuel ay pinanganak sa pamilya ng mga pari, kaya siya isang pari rin. Si Samuel ay may katungkulan bilang hukom at pari, kaya sa unang Samuel 7, nagkaroon siya ng katungkulan bilang hukom at pari at siya'y naglakbay sa iba't ibang lungsod upang magturo ng salita at pinamunuan ng bawat lungsod. Subalit, nang humingi ang Israel ng hari, ang unang haring itinalaga ay si Saul. Kaya tumigil sa pamumuno si Samuel. Hindi na niya ito tungkulin. Kaya nang maitalaga ang hari, siya'y bumaba sa kanyang tungkulin bilang isang hukom. Subalit, sa unang Samuel chapter 12, siya'y nanalangin pa rin para sa kanyang bayan. Sabi doon ay, bukod dito sa ganang akin, huwag nawang mangyari sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paghinto sa pananalangin para sa inyo, kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Ang gawain ng pagtuturo ay tungkulin ng isang pari. Ginawa ko ito hanggang sa huli. Ako'y nagbitiw sa aking katungkulan bilang hukom, subalit ako'y nanalangin, at gayon din, anong ginawa ko? Ako'y patuloy na nagturo sa mga tao. Si Samuel ang unang nagtatag ng mga alagad ng mga propeta sa lumang tipan. Kaya tinatawag natin itong Samuel School. Dahil mayroong school ng mga propeta sa panahon ni Samuel. Kaya nga, ginawa pa rin ni Samuel yung kanyang responsibilidad sa harapan ng Diyos kahit na siya'y matanda na. Siya'y tapat. Si Apostol Pablo ay hindi na natin kailangang banggitin pa. Sa mga gawa, chapter 20, verse 24, sinabi niya, ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Hindi lamang ito isang maikling panahon, kundi ito'y hindi nagbago mula nang siya'y maligtas hanggang sa siya'y pugutan ng ulo sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos niyang maligtas, ipinangaral niya ang ebanghelyo sa Damasco, sinubukan nilang patayin siya, subalit iningatan siya ng mga kapatid. Paglaon, dinala siya ni Bernabe sa mga iglesia sa Syria, Antioquia, kung saan siya nagturo at pagkatapos ay nagkaroon ng una, pangalawa at pangatlong missionary journey at patuloy niyang ipinangaral ang salita at nagtatag ng maraming iglesia saan man siya mapunta. At lubos niyang tiniis yung lahat ng bagay hanggang sa kanyang kamatayan. Doon sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 7, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban na tapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang aking pananampalataya. Ito ang sinabi niya sa kanyang huling sulat. Hindi siya nakipaglaban ng mabuting pakikipaglaban ng maikling panahon lamang. Nakipaglaban siya sa buong panahon. Siya'y tumakbo ng buong panahon. Ganun pa rin siya simula nang siya'y maligtas hanggang sa huli at iningatan niya ang kanyang pananampalataya. Ito yung katapatan. Katapatan. May mga taong kagaya ni Sebna na gumawa ng higit kaysa sa kanyang bahagi, gumawa ng higit pa sa ipinagkatiwala sa kanya na nakalimot sa kanyang tungkulin at responsibilidad. Subalit, marami ring mga taong tapat at dapat nating tularan ang mga ganitong taong tapat. Ang iba pang bagay na maaari nating matutunan kay Sebna ay siya'y mapagmataas. Alamin natin ang katangian ng mapagmataas sa pamagitan ni Sebna. Hanapin natin, Isaiah chapter 22. Isaiah chapter 22. Isaiah chapter 22. Sa verse 16, babasahin ko ulit. Anong karapatan mo rito? Sinong mga kamag-anak mo rito at gumawa ka rito ng isang libingan para sa iyo? Gumawa ka ng libingan sa itaas, umukit ka ng tahanan para sa iyong sarili sa malaking bato. Sa karamihan, ang kumakatawan sa katangian ng mapagmataas ay ang taong iniisip lamang ang kanyang sarili. Ito ang pagiging makasarili para sa aking sarili. Sa aking sarili.
Ang katangian ng mapagmataas ay pagiging makasarili. Iniisip lamang nila ang kanilang sarili. Para sa kanila, ang kanilang sarili ang pinakamagaling. At sa likod ng lahat ng pagmamataas ay si Satanas. Yung katangian ni Satanas ay makasarili. Kaya ang unang katangian ng mapagmataas, sila ay makasarili. Dahil binuksan na natin yung Isaias sa chapter 14. Isaiah chapter 14. Basahin natin yung verse 12. Babasahin ko hanggang verse 15. Isaiah chapter 14 verse 12 hanggang 15. O tala sa umaga, anak ng umaga, Lucifer ito sa Ingles. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga. Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataasan. Basahin natin ng sabay yung verse 15. Gayunpamay ibinaba ka sa Sheol, sa mga pinakamalalim na bahagi ng hukay. Ito ang isang magandang pagsasalarawan sa katangian ni Satanas. Kung sasabihin ko sa aking puso, aakyat ako sa langit, aking itatatag ang aking trono, ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga, aakyat ako sa langit. Ako'y uupo sa pinagtitipunan sa malayong hilaga, gagawin ko. Yung katangian ng mapagmataas ay makasarili. Sa Biblia, sa 2 Timoteo chapter 3 verse 1 hanggang 5, nakasulat dito yung 19 na mga kasalanan sa panahon ng kapigatian sa mga huling araw. At ang una, sa 19 na nakasulat o nakasalanang nakasulat doon ay maibigin sa sarili. Sinabi sa 2 Timoteo chapter 3 verse 1, ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapigatian, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. At yung pangalawa ay pagiging makadiyos. Ang una ay maibigin sa kanilang sarili. Kaya sinasabi, una ang Diyos, pangalawa ang kapwa, at dapat mo ring mahalin ang iyong sarili. Sino mang naligtas ay nararapat lang na pahalagahan ang kanyang sarili, subalit kapag sinasabing maibigin sa kanyang sarili, itinutulok nito ang lahat papalayo. At ito'y nakatuon lamang sa sarili, nakasentro sa sarili, pansariling interes, at dito na magsisimula ang problema. Ang taong ligtas ay mayroong malinaw na prioridad sa buhay at kailangan nating magsumikap at magtrabaho upang maipanumbalik ang mga prioridad na ito. Ang taong ligtas ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos, kaya natural lamang na siya'y nakasentro sa Diyos. At kung natanggap natin ang biyaya ng Diyos, dapat nating ibahagi ang natanggap natin, kaya tayo ay nakikipagkapwa-tao at sa huli ay ang ating sarili. Una ang Diyos, pangalawa ang kapwa, at pangatlo ay sarili. Ang sarili yung panghuli. Dapat ito'y huli. Meron salitang joy sa Ingles. Ang ibig sabihin ng joy ay kaluguran. At ang salitang joy ay nakapaloob dito yung ideya ng tagumpay at kasiyahan. Matatagpuan natin, ikaw ay matagumpay, nalulugod at may kagalakan at kasiyahan. Gayunpaman, may itinuturong aral sa atin yung salitang joy. Yung J, ibig sabihin ay Jesus. Siyempre, yung taong naligtas ay kailangang unahin si Jesus. At sumunod ay ang O sa gitna. Ibig sabihin ay others, tumutukoy sa ibang tao. At ang huli naman ay Y. Ang ibig sabihin ay you o ikaw. So, J ay Jesus, O ay others, at Y ay you. Diyos ang una, sunod ay ang ibang tao, at panghuli ay ang sarili. Dito ay may kagalakan, kaluguran, tagumpay at kasiyahan. Alam niyo, kung masagana ako sa mundo, ito ba ay yung tagumpay at kasiyahan? Hindi. Yung ating kagalakan at kasiyahan, yung ating espiritual na tagumpay at kasiyahan ay dapat nasa tamang kaayusan.
Kapag inuuna natin ang Diyos, sunod yung iba, at pangatlo yung sarili, merong kapayapaan sa iyong puso. Merong kagalakan at kaluguran sa iyong puso mula sa Diyos. Merong tagumpay at kasiyahan. Dapat nating sundin yung tamang kaayusan at merong mga bagay na dapat gawin upang magawa ang tamang kaayusan. Kaya ano yung hinahanap ninyo para magtagumpay at masiyahan? Sa tingin ninyo, saan magmumula ang kagalakan at kasiyahan? Joy. Ang pagsunod sa tamang kaayusan. Una, si Jesus. Sunod ang ibang tao. Pangatlo ang sarili. Sa mga hukom, chapter 9, merong isang pabula ng puno ni si Jotam. Ang pabulang puno ni Jotam, si Jotam ay anak na lalaki ni Gideon. Si Gideon ay isang Israelita na propeta na lumaban kasama ang 300 lalaki nang dumating ang 135,000 na hukbo ng mga Midianita at matagumpay na nanalo. Binigyan siya ng tagumpay at siya ay dakilang tagapagligtas bilang propeta ng Israel. Kaya lumapit yung mga tao sa kanya at sinabing, mamuno ka sa amin. Sinabi niya, hindi. Ang Panginoon ang mamumuno sa inyo. Sapat na ang Diyos ang mamuno. Bakit ako magiging hari? Nagpasya si Gideon na tumanggi na maging hari. Ang pagkakamali ni Gideon ay ang pagkakaroon ng maraming asawang lingkod at siya ay nagkaroon ng maraming anak na lalaki. Nagkaroon siya ng 17 anak na lalaki at mula roon sa 17 ay ang isang lalaki na nagngangalang Abimelech na ipinanganak sa isang babaeng Shekemita. Tinawag niya ang mga Shekemita upang gawin siyang hari at pinatay niya ang lahat ng mga anak na lalaki ni Gideon, yung kanyang mga kapatid. Pinatay niya yung lahat ng kanyang mga lalaking kapatid. Nagkaroon ng malaking patayan at ang isa sa kanila, si Jotam, ay nakatakas at sinabi sa kanya ng Diyos ang isang pabula sa bundok ng Gerizim. Isang araw, ang punong kahoy ay humayo sa puno ng olibo. Maghari ka sa amin. Ngunit sinabi ng puno ng olibo sa kanila, akin bang iiwan ang aking katabaan na nakakapagparangal sa mga Diyos at sa mga tao upang makipagsayawan sa mga punong kahoy? Tinanggihan niya ito. Kaya, sunod na pinuntahan ng mga puno ay ang puno ng ubas. Sinabi, halika at maghari ka sa amin. Sumagot ang puno ng ubas, akin bang iiwan ang aking alak at magpapasaya sa mga Diyos at sa mga tao at ahayo upang makipagsayawan sa mga punong kahoy? Tinanggihan niya ito. Pinapaliwanag na mabuti ng puno ng olibo at puno ng ubas ang kanilang prioridad. Tama po ba? Makapagparangal sa mga Diyos at sa mga tao. Nagpapasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Merong kaayusan. Una ay ang Diyos, sunod ang mga tao. At ikaw yung panghuli. Ikaw ay nasa huli. Ngunit pinatay ni Abimelech ang lahat ng natitirang anak na lalaki ni Gideon. Kaya si Abimelech, yung masamang puno, yung dawag. Kung halintulad siya dun sa puno. Ngunit isang araw, pumunta ang mga punong kahoy sa dawag at sinabi, halika at maghari ka sa amin. At sinabi ng dawag, pumarito nga kayo at manganlong kayo sa aking lilim. Siya ay talagang makasarili. Pumarito nga kayo at manganlong kayo sa aking lilim, kung hindi, hayaan ninyong lumabas ang apoy sa dawag at lamunin ang mga sedro ng Lebanon. Masyadong pinapahalagahan ng dawag ang kanyang sarili. Sinabi ng dawag na lalamunin niya ang mga sedro ng Lebanon, kaya sinubukan niyang maging hari. Minsan na niyang sinubukan na pamunuan ang Israel. Kaya pinakilos niya ang mga Shekemita at humayo upang sakupin ang lupain ng Israel. Sinakop ni Abimelech ang lupain at ngayon kailangan na niyang sakupin ang huling kaharian upang maging hari. Ngunit habang sinasakop niya ito, may isang babae na naghagis ng isang pang-ibabaw na bato ng gilingan sa ulo ni Abimelech at siya'y namatay. Itinuturo ng istorya na ito na ang mga nabubuhay ng makasarili sa harapan ng paghukom ng Diyos at ang totoong tagumpay, kasiyahan, kagalakan at kaligayahan ay hindi makukuha sa ganong klaseng buhay. Sa Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Unahin yung Diyos. Dapat unahin natin ang Diyos. Susunod yung ibang tao at panghuli ang sarili.
Sa taong sumakop o sa mga taong sumakop ng lupain at bumuo ng imperyo sa kasaysayan, isa sa mga iyon ay si Alexander. Naging hari si Alexander sa edad na 20 at nagsimulang pamunuan ng hukbo at sakupin ng lupain upang matatag ang isang imperyo. Bumuo siya ng isang malaking imperyo. Nasakop niya yung Europa, Hilagang Aprika at maging ang Asya. Sa kanyang patuloy na pagsakop sa mundo, di kalaunan ay narating niya yung Mediterranean Sea. Ngunit syempre, hindi niya kayang sakupin ang dagat. Kaya sinabi ni Alexander sa kanyang mga kawal, nasakop ko na ang mga lupain hanggang sa dulo. Ngayon, wala nang lupaing masasakop. Ano ang gagawin ko sa pagkabagot na ito? Para sa kanya, ang pagsakop sa lupain ang tanging layunin ng kanyang buhay at namatay siya sa edad na 33. Bago siya namatay, nag-iwan siya ng 3 huling kahilingan. Una, yung pinakamahusay na mga doktor ang magdadala ng aking kabaong. Ito yung una sa 3. Pangalawa, isaboy ang lahat ng aking mga kayamanan sa daan kung saan dadaan ang aking kabaong. Yun yung pangalawa. Pangatlo naman, kapag ang aking katawan ay inilabas na, hayaan lamang doon sa ikatlo na kanyang kahilingan na yung kanyang kamay ay nakabitin sa kabaong upang makita ng lahat. Ito yung mga huling kahilingan niya. Ano bang ibig sabihin ng kanyang kahilingan? Yung una niyang kahilingan ay nangangahulugan na kahit yung pinakamahusay na doktor ay hindi napigilan ang kanyang kamatayan. Yung ibig sabihin naman ng pangalawa ay ang lahat ng kayamanan na kanyang natamo ay tuluyang iiwan sa mundong ito. At yung pangatlo ay bagamat nasakop na niya ang malawak na lupain sa kalaunan, ay lilipas din siya sa walang dala. Ang lahat ng tao, ang mga naghahangad ng mga makamundong bagay ay uuwi ng walang dala. Kaya naman, may isang philosopher na nag-iwan ng isang tanyag na kasabihan kay Alexander pagkatapos ng kanyang kamatayan. Sabi, "Yesterday, the whole world was not enough for him, but today, 2 cubic meters of land is enough. Yesterday, he walked on the ground, but today, the ground covers him." Tama po, ang buong mundo ay hindi sapat upang masiyahan ang kanyang mga pagnanasa. Ngunit, yung 2 cubic meters na lupa ay sapat na para sa kanyang kamatayan. Lumakad siya sa lupa, ngunit pagkatapos ng kamatayan, tinakban siya ng lupa. Ang mga bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan. Saan natin dapat ituon ang ating pag-asa? Dapat natin malinaw yung prioridad natin. Kaya nga, sa Isaiah chapter 22, verse 17 at 18, basahin natin ng sabay-sabay. Ibabagsak kang bigla ng Panginoon, ikaw na malakas na tao, hahawakan ka niya ng mahigpit, paikutin ka niya ng paikutin at itatapon ka na parang bola sa malaking lupain. Doon ka mamamatay at doon malalagay ang iyong magagarang mga karwahe, ikaw nakahihiya ng sambahayan ng iyong Panginoon. Ito yung salita tungkol sa paghatol ng Diyos kay Sebna. Nais niyang mailibing sa libingan ng mga hari. Ngunit ang kanyang kamatayan ay kahiyahiya at miserable. Dito, hahawakan kanya ng mahigpit. Ibig sabihin ay itatali ng mahigpit at ibabagsak kang bigla. Ibig sabihin may isang malakas na tao ang huhuli kay Sebna at ihahagis siya. Saan? Parang bola sa malaking lupain. Ito ay isang ilang na lupain kung saan walang tao. At hindi ito magiging maluwalhati, kundi magiging lubos na kahiyahiya. At doon ka mamamatay, at doon malalagay ang iyong magagarang mga karwahe. Hinatulan ng Diyos si Sebna. Pagpapakumbabain ng Diyos ang lahat ng mga mapagmataas na iniisip lamang ang kanilang sarili at sinisikap na itaas ang kanilang sarili.
Ganap na pinapakumbaba ng Diyos ang gayong mga tao nang walang pagtatangi. Sa Isaías chapter 14 verse 14, binasa natin ang tungkol kay Satanas kanina. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitasan ng mga ulap, gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan, gayon may ibinaba ka sa Sheol, sa pinakamalalim na bahagi ng hukay. Ibinaba si Satanas sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno. Sinasabi ng ibang tao, pamumunuan ng dyablo ang impyerno. Hindi po. Mapupunta sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno ang dyablo, kung saan magdurusa siya sa pinakamatinding sakit. Hindi pinahintulutan ng Diyos ang dyablo na bumaliktad sa buong mundo na maghari sa impyerno. Sa unang Samuel chapter 2 verse 10, ang mga kaaway ng Panginoon ay madudurog, laban sa kanila sa langit siya'y magpapakulong. Ang paraon ng Ehipto ay sumalungat sa Diyos hanggang sa uli. Siya ay pumunta sa walang hanggang parusa. Nang si Solomon ay nasa kalwalatian, gumawa siya ng mga gintong kalasag. 200 na malalaki, 300 na maliliit. Inilagay ang mga ito sa harapan ng palasyo ni Solomon. Gayunpaman, sa kanyang mga huling taon, si Solomon ay tumalikod sa Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan, kaya inalis ng Diyos ang lahat ng mga gintong kalasag at kinuha ng mga taga-Ehipto noong panahon ng paghahari ng anak ni Solomon. Kaya walang pagpipilian si Rehoboam kundi gumawa ng mga kalasag na tanso sa halip ng mga kalasag na ginto. Kung titingnan natin, yung ginto at tanso ay tila magkatulad ng kulay, ngunit ang kanilang halaga ay talagang magkaiba. Magkaiba po yung kanilang halaga. Sa Zephaniah chapter 1 verse 18, sinasabi na sa katapusan ng kasaysayan, kapag hatulan na ng Diyos ang mundo at biglang paglipol ang kanyang gagawin sa lahat ng naninirahan sa daigdig. At sinasabi sa Job chapter 40 verse 10 hanggang 14, ang pag-uumapaw ng iyong galit ay ibubuhos mong lahat, tunghayan mo ang bawat palalo, at siya'y gawin mong hamak. At yapakan mo ang masama sa kinatutuyuan nila. Talian mo ang kanilang mukha sa lihim na dako. Yung lihim na dako, ito ay ang impyerno. Hinatulan ng Diyos si Sebna dahil siya ay nagmalaki. Hinatulan siya dahil siya ay gumawa ng hindi naayon sa kanyang posisyon at nakalimutan ang kanyang tungkulin. At tinanggal ng Diyos ang kanyang tungkulin. Doon sa verse 19, basahin natin ng sabay-sabay doon sa Isaiah chapter 22 verse 19. Verse 19, at aalisin kita sa iyong katungkulan at sa iyong kinaroroonan ay bubuwal ka, at aalisin kita sa iyong katungkulan at sa iyong kinaroroonan ay ibubuwal ka. Bakit po? Dahil nagdala siya ng kahihiyan sa bahay ng kanyang Panginoon. Ang bahay ng Panginoon ay tumutukoy sa maharlika na pamilya ni David. Sa maharlikang pamilya ni David na ipropesiya na magmumula ang tagapagligtas. Ang maharlikang pamilya ni David ay mayroong plano. Ang maharlikang pamilya na ito ni David ay mahalaga na mayroong plano at kasaysayan ng Diyos. Ngunit siya ang nagbigay ng kahihiyan sa bahay ng kanyang Panginoon. Kaya't sinabi ng Diyos, at sa iyo'y kinaroonan at ibubuwal ka. Nakita natin kanina doon sa Isaiah 36 at 37 nang ang Assyria ay lumusob, si Eliakim na ang namamahala. Kinuha ng Diyos yung posisyon na ito at ibinigay kay Eliakim. At si Sebna ay ibinaba sa posisyon ng eskriba. Maraming tao ang nawala nang ibinigay sa kanilang posisyon at karangalan na siyang napakahalaga. Sa 12 mga anak ni Jacob ay kabilang si Ruben. Si Ruben ay nabanggit sa Genesis chapter 49 verse 3 hanggang 4. Ikaw ang aking panganay, ang aking kalakasan, ang siyang pasimula ng aking kapangyarihan, ang pinakamataas sa karangalan at kalakasan, at siyang kasakdalan ng kapangyarihan. Si Ruben ay napakatalento at mayroong kakayahan, ngunit siya ay nakagawa ng malaking pagkakamali.
Kagaya ng kumukulong tubig, ikaw ay hindi mangingibabaw sapagkat sumampa ka sa higaan ng iyong ama, pagkatapos ay dinumihan mo ito. Sumampa sa aking tulugan. Siya ay nakagawa ng pangangalo niya kay Bilha na aliping lingkod ni Jacob. O gaano kayang napakabuti nito kung ginamit niya ang kanyang talento para sa Diyos. Sa halip, siya ay nangalo niya at dahil dito ang kanyang pagkapanganay ay nailipat kay Jose. Siya ay tinanggalan ng katarungan o katungkulan. At paano naman si Iso at Jacob? Si Iso ay panganay na anak. Ngunit ang kanyang karapatan ay kinuha mula sa kanya ng kanyang mas batang kapatid na si Jacob. Hindi niya naunawaan kung gaano kaluwalhati ang kanyang pagkapanganay. Siya ay taong namuhay ayon sa kanyang laman. Kaya nga, dun sa Hebreo 12:16, tiyakin ninyong walang sino man sa inyo na maging gaya ni Iso na makiapid o lapastangan na kapalit ng isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Sinasabi ng Biblia na siya ay mapakiapid o lapastangan. Kahit na siya ay umiyak at humingi ng isa pang pagkakataon, ay hindi na siya nakatanggap ng isa pang pagkakataon. Nangangahulugan ito na siya ay hindi na makakapasok sa biyaya ng Diyos. Si Iso ay ipinanganak na panganay, kaya't siya ay nakatanggap ng tanda ng pagkapanganay, ngunit binaliwala niya ito. Kaya't siya ay naging lapastangan. Ang kanyang posisyon ay naagaw at siya ay pumasok sa walang hanggang pagkawasak. Gaano ito kamiserable? At paano naman si Judas Iscariote? Ipinagbili niya si Jesus at nagpakamatay. Gayon yung nangyari sa kanya sa Gawa 1:18. Namatay siyang miserable. Ano yung ating dapat gawin upang magamit at huwag mawala ang posisyon sa ating ministeryo? Tingnan natin sa Unang Korinto chapter 9. Unang Korinto chapter 9 verse 24. Unang Korinto chapter 9 verse 24. Babasahin ko hanggang verse 27. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagwagian. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira. Ngunit tayo ay sa walang pagkasira. Kaya't ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan. Hindi ako tumatakbo o sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Ako mismo ay hindi itakwil, hindi nga ngahulugan na pupunta siya sa impyerno. Dahil yung kaligtasan ay hindi nawawala. Nangangahulugan na ito na siya ay natatakot na hindi magamit ng Diyos. Kaya ano ang dapat natin gawin upang patuloy na magamit? Narito po yung sagot. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhin ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Dati noon sa palaro, isa lang yung nakakatanggap. Ngayon, 3 na po yung nakakatanggap ng medalya. Gayunpaman, ang lahat ng mga kapatid na italaga bilang minister sa ating iglesia ng Diyos ay makakatanggap ng gantimpala. Walang exception. Ang gantimpala ay ibibigay sa lahat ng mga naligtas na tao at hindi lamang sa isang tao. Ngunit mayroong mga bagay na dapat nating pag-isipan upang makuha ito at patuloy na magamit. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Dapat tayong magpigil at masanay. Ang mga matinding nag-iensayo upang makakuha ng magandang resulta ay patuloy na nagsasanay. Dapat ay mayroong pagpipigil at pagsasanay. Sabi, yung pangalawa naman ay dapat mayroon tayong malinaw na layunin. Kapag tayo ay tumatakbo, kung walang malinaw na patutunguhan ay maaari tayong tumakbo ng pabalik-balik. Yung ating layunin ay dapat malinaw sa pagtakbo. Gaya nito, ang layunin sa buhay ng mga taong naligtas ay dapat na malinaw. At kahit na ang mananakbo ay tumingin sa kabilang panig, maaring ulit siyang magtuon sa kanyang layunin. Ngunit, kung wala siyang layunin, kapag siya'y pumunta sa kabilang panig, hindi na siya makakabalik.
at sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin. Dapat nating supilin yung ating katawan at gawin itong alipin. Patungo saan? Dapat natin itong gawing alipin patungo sa salita ng Diyos. Dapat tayong magpigil at magsanay. At ang layunin ng ating buhay ay dapat na malinaw. At dapat nating supilin ang ating sariling pagnanasa at layunin upang makasunod tayo sa Diyos. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Ang nagmamay-ari ng aking buhay ay ang Diyos. Ako ang alipin na sumusunod sa Diyos. Sa Isaiah chapter 22, verse 19 hanggang 21. Isaiah chapter 22, verse 19 hanggang 21. At aalisin kita sa iyong katungkulan at sa iyong kinaroroonan ay ibubuwal ka. Sa araw na iyon ay aking tatawagin ang aking lingkod na si Eliakim na anak ni Hilkias at aking susuotan siya ng iyong balapal at ibibigkis sa kanya ang iyong pamigkis at aking ipagkakatiwala ang iyong kapangyarihan sa kanyang kamay at siya'y magiging ama ng mga naninirahan sa Jerusalem at sa sambayan ni Juda. Nalalaman natin dito na ang Diyos ang nagtataas at nagbababa sa mga tao. Kinuha ng Diyos ang posisyon kay Sebna, ibinigay kay Eliakim. Nalalaman natin kung sino ang mayroong otoridad na magtaas at magbaba. Ito ay ang Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng posisyon sa bawat tao ayon sa kinakailangan. Si Jesus na ulo ng iglesia ang nagtataas at nagbababa sa mga tao upang maganap ang kalooban at gawain ng Diyos sa loob ng iglesia. Ito ay mukhang gawain ng tao, ngunit kalaunan ay malalaman natin na ito ay gawain ng hindi nakikitang kamay ng Diyos. Kaya nga sa Efeso 4:11 hanggang 13, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista at ang iba'y pastor at mga guro. Kung titignan natin yung unang bahagi, subalit sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Ang sukat ni Jesus ay walang hanggan. Ang nagbigay sa bawat tao ng sapat na biyaya ayon sa kanilang sukat ng pananampalataya sa iglesia ay ang Diyos. Siya ang Diyos na nagtataas at nagbababa. Dapat nating mabasa ang patnubay ng Diyos. At sino ang tinatawag at ginagamit ng Diyos? Maaari tayong makaisip ng dalawang bagay mula kay Sebna. Una, ang mapagkumbaba. Pangalawa ay ang tapat. Merong maraming dahilan, ngunit ang mapagpakumbaba at ang tapat ang maaring gamitin ng Diyos. Sino yung maaring maligtas? Sila na mapagkumbaba ay maaring maligtas ng Diyos. Katulad nito, ang mapagkumbaba ay maaring tawagin at gamitin ng Diyos. Kaya nga doon sa unang Pedro chapter 5 verse 6, kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Makapangyarihang kamay ng Diyos. Ang Diyos ay nasa iglesia. Naroon ang kapangyarihan ng Diyos. Naroon ang patnubay ng Diyos. Kaya't magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Ginagamit ng Diyos ang mapagkumbaba. At tinatawag ng Diyos ang lahat ng tapat upang gamitin bilang minister sa iglesia. Sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 2, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi ay siya mo ring ipinagkatiwala sa mga taong tapat na makakapagturo rin naman sa iba. Ang dahilan kung bakit tinawag ng Diyos si Abraham ay upang gamitin bilang pangunahin sa pagpapala ng Diyos. Sa Nehemiah chapter 9 verse 8, natagpuan mong tapat ang kanyang puso sa harapan mo at nakipagtipan sa kanya. Doon sa verse 22, basahin natin ang sabay-sabay Isaiah chapter 22 verse 22, ang katungkulan sa sambahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat at siya'y magbubukas at walang makapagsasara at siya'y magsasara at walang makapagbubukas. Narito yung kwento ni Eliakim. Nabanggit niya ang patungkol sa sambahayan ni David. Ito ang pasukan na pagmumulan ng Mesiyas. Ang katungkulan sa sambahayan ni David ay iatang ko sa kanyang balikat. Nangangahulugan, ito ay ibinigay sa kanya ng Diyos ang kapangyarihan at otoridad. At siya'y magbubukas at walang makapagsasara. Kung buksan ni Eliakim,
walang makapagsara. Kung ang pinto ay nakasara, walang makapagbukas. Ito ang ginawa ng Diyos. Gayunpaman, ang isang bagay na dapat nating pag-isipan ay si Eliakim ay anino ni Jesus. Kung paanong ibinigay ng Diyos ang mahalagang kapangyarihan ng ministeryo ng imperial sa sambahayan ng maharlikang pamilya ni David, ang Diyos naman ay ibinigay ang kanyang tanging anak na si Jesucristo, yung buong otoridad. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus sa Mateo 28:18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kung paano ang lahat ng otoridad ay binigay kay Eliakim, ang lahat ng otoridad ay binigay kay Jesus. Kaya nga sa Isaiah chapter 9 binanggit dito yung tungkol kay Jesus, ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. Ang pamamahala ay maatang sa balikat ni Jesus, lalong-lalo na mayroong pamamahala ng buhay kay Jesus at ang pamamahala sa kamatayan ay na kay Jesus din. Ang pamamahala upang pumatay at bumuhay ay ibinigay kay Jesus. Kung paanong binuksan ni Eliakim gamit ang katungkulan sa sambahayan ng David, walang makapagsasara. Kapag ito'y sinarhan niya, walang makapagbubukas dahil ang susi ng buhay ay si Jesus. Kaya nga dun sa Tito chapter 3 verse 5, ayon sa kanyang kahabagan, sa pamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo. Maliligtas lamang ang tao sa pamagitan ng habag ng Diyos. Ibig sabihin, kung kahabagan tayo ng Diyos, ay maliligtas tayo. Pero kung hindi, hindi tayo maliligtas. Mga Gawa 16, nang marinig ng isang mangangaral o mangangalakal ng mga telang kulay ube na si Lydia ang salita ng Diyos sa pamagitan ni Pablo, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Binuksan ng Diyos yung kanyang puso at tinulungan siya na maunawaan at matanggap ang Ebanghelyo. Naligtas ang bawat isa sa atin dahil binuksan ng Diyos yung ating puso sa pamagitan ng susi ng kahabagan, ng susi ng buhay sa pamagitan ng otoridad ni David. At hawak din ng Panginoon ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Kaya nga doon sa Apokalipsis 1:18 sinasabi, at ang nabubuhay, ako'y namamatay at tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang susi ng kamatayan at ng Hades. Hindi lang susi ng buhay ang hawak ni Jesus. Hawak rin niya yung susi ng kamatayan at ng Hades. Si Jesus ay nagtataglay ng otoridad. Subalit, ang dapat nating pag-isipan ay ang susi ni David. Ang susi ng pagtubos na hawak ni Jesus ay ito ay pinagkatiwala sa church. Kanino po? Sa church. Ang kapangyarihan na meron si Jesus, ang kapangyarihan upang magbukas at walang sino mang makakapagsara, at ang magsara at walang sino mang makapagbubukas ay ipinagkatiwala sa church. Opo, ipinagkatiwala sa church. Balikan natin sa Mateo chapter 16, verse 18 hanggang 19. At sinasabi ko naman sa inyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ibibigay ko ang susi ng kaharian ng langit, at anumang yung talian sa lupa ay tatalian sa langit. Yung ay ipinagkatiwala yung otoridad na ito sa church. Ang kausap lang ba niya dito yung alagad? Hindi po. Subalit yung mga apostol ay hindi lamang sila yung tumanggap, kundi ang church. Siya yung katawan ng Diyos, ang mga taong ligtas, sila ang tatanggap nito. Ang susi ng kaharian ng langit ay ibinigay na. Ibig sabihin, kapag ipinapangaral natin ang Ebanghelyo at tinutulungan ng iba na maunawaan ito, ito yung pintuan ng langit ay nabubuksan para sa kanila. Sa pamagitan ng mga susi ng langit, ay nabubuksan natin ang mga pintuan ng langit para sa tao na makapasok. Ang mga taong ligtas ay may taglay na susi ng karunungan. Ang Biblia ay gaya ng nakakandadong baul. Subalit, naunawaan natin ang Ebanghelyo at ngayon ay naunawaan natin ng eksakto kung ano ito.
Ang susi ng Ebanghelyo, ang susi ng kaharian ng langit na binuksan at walang sino man ang makakapagsara at sinarhan at walang sino man makapagbubukas. Ito ipinagkatiwala sa church. At ang bawat ligtas na miyembro ng church na ito, ang susi ng karunungan ay ibinigay. Kaya ano yung dapat natin gawin? Dapat tayong maging handa na magbigay ng sagot. Kung paanong ang Panginoon ay isang tapat na saksi, ay tinanggap natin ang kanyang buhay. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin. Sa pagsunod sa mga yapak ng Panginoon, binibigyan tayo ng susi ng karunungan para sa pagliligtas at pagpapatatag ng mga kaluluwa. Kaya dapat tayong maging handa. May katungkulan tayo na maging handa. Sino? Ang bawat isa sa church. Ang church ang pinagkatiwalaan, gayunman ang bawat isang naligtas. Mga kapatid, pagdating sa evangelism, marami sa inyo ay nakaasa sa mga sinanay ng mga ministers dahil sila ay handa sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Subalit, sa bingit ng kamatayan, marahil ay wala ng pagkakataon para makarating ang minister. Maaring wala ng iba na malapit ang makakapagbahagi ng mensahe. Kung ikaw lang ang tanging ligtas na naroon, kung gayon, sino ang magsasalita sa kanila? Wala ng oras para makahingi ng tulong. Kaya naman dapat tayong maging handa na maipaliwanag ang Ebanghelyo. Tingnan ulit natin sa Isaiah chapter 22 verse 22. Napakahalaga na masanay ang tao na gumawa. Sa Isaiah chapter 22 verse 22, ang katungkulan sa sambayan ni David ay iatangko sa kanyang balikat. Si Eliakim na ito ay anino ni Jesus at kinatawan niya rin ang mga ligtas na nananampalataya na tumanggap ng buhay ni Jesus. Ang katungkulan ay inatang sa church at sa bawat isa sa atin. At sa pamagitan ng pagkatatag sa taong ito, si Eliakim, makikita natin kung anong impact ang dala niya. Basahin natin verse 23 hanggang 24 ng sabay-sabay. At aking ikakapit siya na parang tulos sa isang matibay na dako at siya'y magiging trono ng karangalan sa sambahayan ng kanyang magulang. Kanilang ibibitin sa kanya ang buong bigat ng sambahayan ng kanyang magulang at ang mga anak ng mga angkan bawat maliit na sisidlan mula sa mga tasa hanggang sa malalaking sisidlan. Sa pamagitan ng mga talatang ito makikita natin kung gaano ka-impluwensya ang isang tao ni Eliakim. Si Eliakim ay anino ni Jesus at anino rin ng mga mananampalataya. Ipinapakita niya kung gaano kapangyarihan ng impluwensya ng isang banal. Pag-isipan natin ito, kapag ang isang tulos ay nakakabit ng maayos sa isang lugar, maraming bagay ang maikakabit dito. Habang napapalaki ito, napapalakas, ay lalong higit na mabigat ang maalalayan nito. Nung si Eliakim ay matatag at malakas, ang buong sambahayan ay nakakapit sa kanya. Dapat natin itong maisip. Isang tao, si Eliakim, ay may malalim na espiritual na impluwensya sa pananampalataya ng Israel. Mga kapatid, kapag maayos nating naitatag ang isang mananampalataya, may impluwensyahan niya ang isang maliit na grupo. Maapektuhan ng isang sambahayan, maliit na bahagi ng youth ministry, may impluwensyahan niya yung buong district. Kapag naging malakas at matatag ang isang tao, maapektuhan niya yung buong youth ministry o maging ang buong church. Kaya dapat tayong maging malakas. Kung tayo ay matibay na nakakabit, gaya ng isang tulos na nakakabit sa isang matibay na lugar, dito magiging posible na maka-impluwensya. Kaya, paano magiging matatag ang isang tao? Mayroon dalawang paraan. Una, sa pamagitan ng pananatili sa church at patuloy na pagtanggap ng sustansya ng salita, tayo ay napapalakas sa pamagitan ng salita. Pangalawa, sa pagdaan natin ng iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay, tayo ay nadadalisay, napapalakas at napatatatag. Ang taong hindi dumaan sa ensayo ay hindi kailanman lalakas. Sa pamagitan ng mga kahirapan at kapigatian, pinalalakas tayo ng Diyos. Sa gayon ay lalabas tayong mabuti at maimpluwensya. Nang si Abraham ay nakapagtatag
Na-impluwensya niya yung kanyang pamilya, na-impluwensya niya yung 380 na mga kalalakihan sa kanyang sambahayan. Ito ay lumawak sa buong Israel at dahil naitala sa Biblia ang pananampalataya ni Abraham, na-impluwensya niya rin tayo. Gaano nga kadakila ang impluwensya ng isang tao? Kung ako bilang isang tao ay tutuparin ang katungkulan bilang isang matapat na katiwala ng Panginoon, ay magkakaroon ako ng ganitong kapangyarihan. Sabi sa verse 25, sa araw na iyon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, matatanggal ang tulos na ikinabit na sa matibay na dako. Ito'y puputulin at mahuhulog, at ang pasan na nasa ibabaw niyon ay maglalaho sapagkat sinabi ng Panginoon. Tila hindi ito tumutukoy kay Eliakim, habang siya ay tumatayo bilang mahalagang kasangkapan sa planong pagtubos ng Diyos sa panahon ng pambansang krisis sa pamagitan ng pagiging malakas na espiritual at taga-suporta sa sambayan ni David. Ang talatang ito ay tumutukoy sa panahong darating. Sa huli, si Eliakim ay papanaw at sa paglipas ng panahon, wala nang magiging gaya niya sa Israel. Isang matibay at matatag na tulos, at tunay nga ang Israel ay bumagsak sa kamay ng Babylonia. Sa ngayon, sa loob ng Seoul Central Church at sa maraming church sa buong bansa ay tunay na mayroong mga tapat na katiwala. Mga taong matibay na nakakabit sa church gaya ng isang malakas na tulos na nakabaon sa Panginoon, na nakaangkla sa salita. Sila ang mga taong tinutupad ang kanilang katungkulan bilang mga katiwala ng sari-saring biyaya ng Diyos. Subalit silang wala pa doon ay dapat na magsikap upang maging gayong mga tao. Magiging tulad ba ako ni Sebna na masamang katiwala o lalakad sa daan ni Eliakim? Ngayon po, manalangin po tayo. Salamat po, O Diyos, sa pagbibigay sa amin nitong mahalagang oras na ito, at sa biyaya na matanggap namin ang aral bilang katiwala mula sa buhay ng dalawang tao sa kasaysayan. Sa amin na mga naligtas, hinihingi po namin ang gabay mo. Kami ay tulungan at upang maging mabuting katiwala sa sari-saring biyaya ng Panginoon. Pamunuan at palakasin mo upang matapat naming maisakatuparan ng aming katungkulan bilang mga katiwala. Sa iyo lamang kami umaasa. Pakiusap, samahan mo kami sa lahat ng mga plano sa church at isakatuparan ng iyong gawain. Sa gayon, lahat ng papuri at kalwalatian ay mapasayo. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin sa iyong mahalagang layunin bago ang pagdating ng Panginoon. Tulungan mo po kami na mamuhay bilang mabuting mga katiwala tulad ni Eliakim at makatayo sa harapan mo sa araw na iyon. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.